sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, January 26, 2026. Ako, si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Patay sa lumubog na Roro Ferry sa Basilan, 18 na. Coast Guard, itinangging nagkaroon ng overloading ng pasahero. Ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Tinanggap na ng House Secretary General matapos isumiting muli ng Makabayan Block. Kaliwat ka ng tips, natatanggap ng CIDG ukol sa kinaroroonan umano ni Atong Ang. DPWH maghahain ng panibagong kaso kaugnay sa iba pang umano'y substandard flood control projects sa Oriental Mindoro. Kauna-unahang WTA 125 Philippine Women's Open nagsimula na. Pagsabak ni Alex Ayala ngayong gabi, inabangan. At matapos ang healthy issues, Chris Aquino, ready na nga ba sa kanyang podcast era? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Sa huling linggo ng Enero, hindi bababa sa 18 ang napaulat na namatay matapos lumubog ang pampasaherong ferry na MV Tricia Christine III nitong Lunes. Ayon sa mga otoridad, hindi overloaded ang barko, kaya ipinagtataka ngayon ang naging sanhi ng trahedya. Patuloy naman ang investigasyon matapos ang malagim na insidente. Narito ang ating balitang A to Z. Ito ang nakakakilabot na paghingi ng tulong ng ilan sa mga pasahero ng MV Tricia Christine III nang lumubog ito madaling araw ng January 26. Papunta sanang Holo Sulu ang roll-on roll-off ferry nang magkaaberya sa katubigan malapit sa Basilan. Ayon sa paunang report, wala namang overloading ng mga pasahero nang lumarga ito pasado 9:00 linggo ng gabi mula Zamboanga. Maximum passenger capacity of 350 and the actual passengers on board as declared by the master is 332. Sa pinakabagong tala, hindi bababa sa 18 ang patay at narecover na mga bangkay. Patuloy na pinaghahanap ang 24 na pasahero, habang 317 naman ang nakaligtas. Isa sa mga pasahero ang abogadong si June Guro na nakaligtas kahit hindi siya marunong lumangoy. Okay ako. Ang problema ko yung si Judge Alberto Romulos hindi ko mahanap. Ako, okay ako, inshallah. Sana imbestigahan yun. Kasi hindi naman masama ang panahon. Bakit lumubog? Swerte ring nakasurvive ang pasaherong si Al Najer na hanggang ngayon ay hindi pa makita ang asawa at anak na nawalay sa kanya sa gitna ng trahedya. Hinahanap ko yung mag-anak ko. O yung asawa ko tsaka anak ko. Hindi pa nanak. Kahit nandyan ng mga rescuer, matagal pa kami makuha kasi marami talaga kami. Agad namang bumuo ng information at help desk ang Department of Social Welfare and Development at mga lokal na pamahalaan para tumugon sa mga survivor at sa mga kaanak ng mga biktima. Sa ngayon, double time ang search and rescue operations habang gumugulong ang investigasyon sa insidente. Tinanggap na ng Department of Migrant Workers mula sa Philippine Coast Guard ang 15 Filipino seafarers na nakaligtas mula naman sa lumubog na cargo vessel na MV Devon Bay malapit sa Panatag o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Personal na sinundo at inasikaso ng mga opisyal ang mga nakaligtas sakay ng BRP Teresa Magbanwa. Tinanggap din ng DMW at Overseas Workers Welfare Administration kasama ang manning agency ng barko ang mga labi ng 2 crew
crew na nasawi sa insidente. Biyahe sanang Yangjiang, China mula Gutalak, Zamboanga del Sur ang Singapore-flagged MV Devon Bay. Dulan ang 21 Pilipinong crew, kargado ng iron ore nang makaranas ang barko ng aberya. Ayon sa PCG, ang Chinese Coast Guard ang unang sumagip sa mga crew ng barko. Sa ngayon, 4 na crew member pa ang nawawala habang nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operations. Iginiit ng Malacanang na fake news ang mga balibalitang inoperahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos isugod sa ospital noong 1 linggo dahil sa sakit na diverticulitis. Tiniyak ni Palace Press Officer Claire Castro na balik sa normal ang presidente at wala nang iniindang sakit. Itinakbo si Marcos sa ospital noong 1 linggo dahil sa discomfort. Bunsod yan ng pamamaga sa kanyang kolon pero iginiit niyang hindi ito nakamamatay. Ayon sa Malacanang, pinangunahan ng presidente ngayong Lunes ang 7th Economy and Development Council meeting sa palasyo. Humihirit naman si Presidential Sister at Senator Amy Marcos nitong weekend na sa tingin niyang dahilan ng pagkakasakit ng presidente. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo sa dinami-dami ninyo ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Ang health niya ang bibigay. Sa ngayon po ay masasabi natin maganda po ang kalagayan ng ating Pangulo dahil siya po ay kasalukuyang nasa meeting. Kulong na yan! Tinanggap na ng Secretary General ng mababang kapulungan ng Kongreso ang ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos itong i-resubmit ng mga leader ng Makabayan Bloc sa Kamara. Ihahain sana ng mga progresibong grupo ang reklamo noong Huwebes pero nasa ibang bansa si Section Cheloy Garafil kaya't hindi ito formal na naisumite, bagay na tinawag ng Makabayan congressman na pangaharang umano sa reklamo. Hinimok naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang House SecGen na agad i-refer ang impeachment complaint sa House Speaker pero wala pa umanong ibinigay na commitment si Garafil. Kabilang sa grounds ng impeachment complaint ng Makabayan Bloc ay betrayal of public trust kaugnay sa alokasyon o allocation mechanism sa national budget na nagbigay daan umano sa ghost at substandard infra projects. Samantala, sinabi ni House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro na posibleng naging maingat ang officer in charge ng House Secretary General sa pagtanggap ng ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos dahil sa sensitibong issue ng impeachment. Ito ay matapos ng ihain ng mga progresibong grupo ang ikalawang impeachment complaint. Nagkataon kasi na nasa ibang bansa si SecGen Garafil noon kaya hindi muna tinanggap ng kanyang opisina. Gayunpaman, iginigiit ni Luistro na unawaan niya ang tila pag-alinlangan ng OIC dahil kailangang panatilihin ang cold neutrality at impartiality sa proseso. Samantala, inamin din ni Luistro na mahihirapan ng mababang kapulungan sakaling may ihain na panibagong complaint laban kay VP Sara Duterte dahil maglalaps na ang 1 taong bar sa susunod na linggo. Medyo mahirap if the people are saying, if the people are anticipating that there will be a second impeachment against the Vice President, and if it will be under the second mode again, the one supported by 1/3 at least, medyo mahirap yung question na which direction are we going to take, no? Of course, we give our highest regard to the Supreme Court. Kaliwat kanan na ang tip na natatanggap ngayon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG para sa patuloy na paghahanap kay gambling tycoon Charlie Atong Ang na wanted sa kasong kidnapping kaugnay ng pagkawala ng hindi bababa sa 34 na sabungero. Ayon kay CIDG NCR Chief Colonel John Gagia, nasa 40 na ang natatanggap na impormasyon na karamihan sa mga tipay nagtuturo sa mga lugar sa Cavite, Batangas at Laguna habang may ilan rin sa Bicol Region, Metro Manila at Mindanao.
Sa kabila nito, bigong matunton si Ang sa 14 na lugar na sinuyod ng mga otoridad sa Metro Manila at Central Luzon at Calabarzon. Kabilang ang isang bahay sa Pasig City, 2 property sa Mandaluyong at isang penthouse sa Quezon City. Patuloy pa rin ang beripikasyon sa iba pang lokasyon maging ang mga impormasyong lumipad na umano pa Cambodia o Thailand ang kontrobersyal na businessman. Yung mga nakita nila is before na lumabas yung warrant of arrest. Na legit din nakita nila, bumaba sa sasakyan, ganito, pumunta sa isang game farm na ganito, okay? Meron pa dyan is na-deliveran siya ng mga mamahaling mga seafoods. Yun yung mga natanggap natin. Mga ka-A to Z, magkakaroon pong muli ng dagdag presyo sa produktong petrolyo pagsapit ngayong Martes. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, aabot sa 40 centavos ang dagdag sa kada litro ng gasolina. 80 sentimos naman ay tataas sa kada litro ng kerosene at tumataginting na piso at 40 sentimos ang akyat sa kada litro ng diesel. Paliwanag ng Energy Department, nananatili ang risk premium sa oil products dahil yan sa patuloy na geopolitical tensions na patuloy na nakakaapekto sa galawan ng presyo sa pandaigdigang pamilihan. Kaya kung kaya pa, pakarga na po. Spotted ngayon na magkasama sa Thailand sina John Lloyd Cruz at Isabel Santos. Sa gitna yan ng umugong na chismis na hiwalay na umano ang dalawa noong nakaraang taon. Kumalat nga sa social media ang mga larawan mula sa isang trip sa Thailand na in-upload ng isa sa kanilang mga kasama noong January 23. Kitang relax at komportable ang dalawa kasama ang mga eksenang magkayakap, magkasamang kumain at nagtatawanan pa. May caption pa ang post na parang sila pa, ? Na lalo namang nagpaingay sa usap-usapan online. Wala pang pahayag sina Lloydie at Isabel tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Susunod, Sharif Aguac Mayor Ampatuan nakaligtas sa panibagong pananambang sa Maguindanao. At unang araw ng WTA 125 nagsimula na. Pinay tennis player Alex Ayala hataw sa unang laban sa Philippine Women's Open 2026. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Mariing kinikondena ng Malacanang ang tangkang pananambang kay Sharif Aguac Maguindanao del Sur Mayor Ahmad Ampatuan. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya sa posibleng motibo at mastermind sa naturang ambush. Ang Balitang A to Z ni Stanley Gahete. Ito ang video footage ng pag-atake ng isang armadong grupo sa sasakyan ng alkalde ng Sharif Aguac na si Ahmad Ampatuan. Linggo ng umaga sa Maguindanao del Sur, nakaligtas ang alkalde sa pananambang pero sugatan ng kanyang 2 security escort. Kinukondena po ng Pangulo ang nangyaring yan. Mananatili po na palaluwigin ng DILG at ng pamahalang ito ang peace and order. Patay naman ang 3 suspect sa hot pursuit operation, kabilang ang isang alias Rap-Rap na nakitang nagpaputok ng rocket-propelled grenade. Napag-alamang wanted ang naturang suspect sa iba pang krimen, kabilang ang murder, robbery at paglabag sa election gun ban, habang kamag-anak niya ang 2 pang sangkot sa ambush. Bumuo na ng Special Investigation Task Force ang PNP para malaman ang mastermind at motibo sa krimen. Sabi po ni RD Probar na kumukuha sila po ng mga ebidensya kung di pa yung mga hired killers. Ito na ika-4 na pagtatangka sa buhay ni Ampatuan. Aminado ang alkalde na posibleng konektado ang ambush attempts noong 2010, 2014, 2019 at ngayong taon. Pero blanco pa rin anya siya sa motibo o personalidad sa likod nito. Para sa Balitang A to Z, Stanley Gahete.
Maghahain ng panibagong kaso ang Department of Public Works and Highways laban sa isang kontraktor at mga opisyal ng DPWH sa Mimaropa, kaugnay ng mga umano'y substandard flood control projects sa Nauhan Oriental, Mindoro. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, ito'y matapos kumpirmahin ni Governor Humberto Dolor na gumuho ang isa pang bahagi ng road dike sa mag-asawang Tubig River, isa sa mga dahilan ng matinding baha sa Nauhan at Victoria noong Disyembre. Magpapadala na rin ng demand letter ang ahensya sa contractor na tinatayang aabot sa mahigit 20 milyong pisong gastos sa pagsasaayos at dapat matapos bago ang tag-ulan. Gayunpaman giit ng kalihim, posible pa rin maisampa ang kasong kriminal dahil sa isyung substandard. Kabilang na ang umano'y mas maikling sheet piles kaysa sa 12-meter na itinakdang disenyo ng DPWH. Completed na yung proyekto, nasira, kailangan panagutin ng kontraktor yan. So, siya magpapagawa, siya magpapaayos. Yung new big 4J, today na ngayon, papadala na natin ang demand letter to repair kasi subject of warranty. Roughly, nasa parang, ang estimate ata is nasa 20+ million ang repair. Nagbitiw na sa pwesto ang warden ng Bureau of Immigration Detention Facility habang sinibak naman ang 2 deputy at 3 pang kawani matapos ang revelasyon ni Russian vlogger Vitaly Zorovetsky na nakakahawak siya ng cellphone at nakakapag-video habang nasa detensyon sa Pilipinas. Paliwanag ni Communications Undersecretary Claire Castro, hindi autorisado at labag sa patakaran ng paggamit ng cellphone at paggagawa ng video o vlog sa loob ng pasilidad. Lumutang ang usapin matapos ihayag ni Vitaly na umano'y lantarang korupsyon sa loob ng BI Detention Facility para sa mga dayuhan, hinggil sa kanyang mga galaw at seguridad. Matatandaang nakulong mula Abril 2025 hanggang nitong January 2026 si Vitaly dahil sa mga kasong harassment. Samantala, ipinagutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malalimang investigasyon sa issue. So ano pa po bang aasahan natin sa katulad niya na ang gusto lamang po ay gumawa ng kwento at for the views. But still, kung ano po ang nasabi dyan at maibubunyag po niya, dapat lamang po din nating malaman para magkaroon ng tamang pag-iimbestiga. Kailangan po maimbestigahan kung sino ba at kanino ba nagmula ang mga ganitong klaseng pang-aabuso. Maaaring magsimula na sa susunod na linggo ang mga pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises kaugnay ng solar para sa bayan. Ang kumpanyang iniuugnay kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil sa posibleng paglabag sa prangkisa. Ayon kay Committee Chairperson Representative Jeffrey Ferrer, ito ay matapos maghain ng motion para sa motu proprio investigation si PhilReca Party List Representative Presley De Jesus na inaprubahan ng walang tutol ng mga miyembro ng komite. Imbitado sa pagdinig si Leviste kasama ang Department of Energy at Energy Regulatory Commission. Hinihintay na lang ng komite ang go signal ng House Committee on Rules para formal na maisagawa ang investigasyon. Nothing personal, ito klaruhin ko. Kung advokasya niya, corruption, sama tayo dyan. Diba? Wala naman, this one trabaho lang. Pero it's nothing to do. Narinig ko rin sa inyo na this is some kind that about the file, Cabral file, and then yun ang sinasabi niya, i-quote ko lang, yun ang sinabi niya. So hindi naman pwede yan. Anong kinalaman sa Committee on Franchise? Sinabi ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 na may kakayahan si former President Rodrigo Roa Duterte na humarap sa mga pagdinig kaugnay ng kinakaharap na kasong crimes against humanity. Dahil dito, itinakda na sa February 23 ang pagharap ng dating presidente sa ICC sa kanyang confirmation of charges hearing. Samantala, balik sesyon na muli ang Senado pero absent pa rin si Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi pa rin nagpapakita magmula Nobyembre ng unang umugong na mayroon na umanong warrant of arrest sa kanya ang ICC. Si de la Rosa ay nabanggit ng ICC sa kaso ni Duterte hinggil sa extrajudicial killings ng Duterte drug war na siyang pinangunahan mismo ni de la Rosa bilang dating PNP chief.
Balita sa ibayong dagat, panibagong issue ng mga ICE o immigration sa Amerika. Sinisisi uli ngayon ni US President Donald Trump ang umano'y kaguluhan ng mga Democrats sa pagkamatay ng 2 Amerikano na napaslang ng mga federal agents sa Minneapolis, Minnesota, USA, habang tumitindi ang batikos sa kanyang malawakang immigration crackdown. Nasawi nitong Sabado ang isang ICU nurse na binaril ng mga federal agent matapos ang isang sagupaan sa isang madulas na kalsada. Nangyari ito 3 linggo matapos mapaslang din ang isang 37 anyos sa hiwalay na insidente. Pero ayon sa mga video na kumalat sa social media at na-verify ng US media, hindi nakita na humugot ng baril ang biktima bago siya paputukan ng mga otoridad. Mariing kinukondena naman ni Barack at Michelle Obama ang panibagong pagpaslang. Samantala, nagsimula na ngayong linggo ang huling yugto ng isang buwang halalan sa Myanmar na inasahang magdudulot ng landslide win para naman po yan sa pro-military party. Binuksan ang 3th huling botohan sa 12 distrito sa buong bansa. Halos 5 taon matapos ang military coup noong 2021 na nagpaaresto sa Democratic leader na si Aung San Suu Kyi. Iginiit ng militar na ibinalik ng halalan ang kapangyarihan sa mamamayan, pero ayon sa mga kritiko, magpapatuloy lamang sa kapangyarihan ang hukbo. Sa ibang balita, pinangunahan ni Jesus is Lord Colleges Foundation President at Chancellor Brother Eddie Villanueva ang inaugurasyon ng JILCF College of Law Building sa Bunlo, Bukawi, Bulacan nitong weekend. Sa pagtatatag ng College of Law Building, iginiit ni Villanueva ang pangako nitong makapag-ambag ng mga bagong abogado at profesional na hindi lamang mahusay kundi mayroong matibay na paninindigan sa katotohanan at hustisya. Ang JILCF College of Law at ang alok nitong Juris Doctor Program at Audit Program ay bahagi ng College Foundation at soon-to-be JIL University. Bilang paggunita naman po ng National Bible Day ngayong huling araw huling Lunes ng Enero, binigyang diin naman ni SIBAC Party List Representative Brother Eddie Villanueva ang mga aral mula sa Biblia patungkol sa matinding pagkamuhi ng Diyos sa kasakiman, lalo na sa labis na paghahangad ng salapi. Ayon kay Villanueva, ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na anya'y malinaw na babala laban sa kasakiman at labis na pagnanasa sa pera. Ito anya ang nagiging sanhi ng kaguluhan sa politika at pagkakawatak-watak ng bansa. Nananawagan ngayon si Villanueva sa mga Pilipino na palalimin pa ang pananampalataya at gawing gabay ang Biblia sa paggawa ng batas at patakaran ng bansa. Record of history. Mr. Speaker, sinasabi din po sa Biblia na ang Diyos ay may labis na pagkapuot sa kasakiman, lalo na sa salapi. Kinasusuklaman po ng Diyos ang greed for money. Ang sabi po ng Diyos sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, and I quote, "For the love of money is not the rule of all kinds of evil," unquote. Nag-umpisa na nga ang kauna-unahang WTA 125 na kasalukuyang ginaganap dito sa Pilipinas. Ang mga manlalaro mula sa iba-ibang panig ng mundo, kanya-kanyang pakitang gilas sa kanilang naging laban. Wagi din sa unang game ang inaabangang Filipina tennis ace na si Alex Ayala na talaga namang humataw sa kanyang laban kontra sa Russian tennis player na si Alina Sharaeva. Ang detalye sa balitang A to Z Sports ni Lane Garcia. Matagumpay ang pagsisimula ng WTA 125 Philippine Women's Open 2026 na ginanap sa Rizal Memorial Sports Complex Tennis Court ngayong Lunes, January 26. Sa ligang ito, magkaharap-harap ang pinakamahuhusay na tennis players sa buong mundo. Isa sa inabangan sa torneo ang tinaguriang tennis ace ng Pilipinas na si Alex Ayala. Ito rin ang kauna-unahang WTA tournament ni Alex kasabay ng pagsasagawa ng first ever Women's Open sa Pilipinas. Sa qualifying single stroke, unang nakaharap ni Alex ang Russian player na si Alina Sharaeva na nakalaban na niya sa International Tennis Federation match noong 2020. Sa simula pa lang ng laban, hindi na magkamayaw ang fans na todo ang suporta kay Ayala.
Bukod kay Alex, inaabangan rin ang ibang Filipina players na sina Tenny Madis, Kayan Emana at Elsie Abarquez. Para sa balitang A to Z Sports, Lane Garcia. Abangan sa aming pagbabalik. Excited na ba ang lahat? Matapos ang healthy issue, Queen of All Media Chris Aquino, ready na nga bang mag-podcast? Huwag bibitiw, abangan yan sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Delighted ang fans ng Queen of All Media na si Chris Aquino matapos ibahagi ang kanyang planong mag-launch ng video podcast na posibleng simula na nga ng long-awaited comeback niya sa hosting sa mundo ng Philippine showbiz. Sa Instagram, sinabi ni Chrissy na pwede na siyang mag-tape ng episodes gamit ang tamang safety measures at ipinahayag ang excitement na muling magsagawa ng interviews. Bukod dyan, nagbigay rin ng update si Chris sa kanyang health condition kasabay ng muling pagpapasalamat sa lahat ng mga taong tumutulong sa kanyang pagpapagamot at pagpapagaling. Bagamat nagkaroon ng hiatus sa TV sa nakalipas na mga taon dahil sa kanyang autoimmune diseases, aktibo pa rin ang aktres sa social media at regular na nagbibigay ng update sa kanyang kalusugan at personal milestones. Kung larong basketball lang din naman ang pag-uusapan, for sure, hindi papatalo ang Pinoy dyan. Mula dribbling, shooting, passing at throwing, laban na laban talaga. Pero kapag player ka na at announcer pa, aba ibang multitasking po yan. Panoorin ang nakaka-GV na video. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya na inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Lunes ay mula sa isang doktor, writer at pastor na si Albert Schweitzer. Ang sabi niya, ang isang trahedya ng buhay ay ang mga nasawi sa loob ng isang tao habang siya ay nabubuhay. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako, si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.